puri ng ating Panginoon. Again, ito po ang ating dulang. Magsasalo-salo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen po. Sa lahat po nandyan na, magandang umaga po sa ating lahat at binabati ko po kayo ng maligayang Pasko. Ayan, araw-araw po yan, ano? Maligayang Pasko po sa ating lahat. At ang atin pong araw ng Kapaskuhan, alam natin na kakaiba dahil nasa pandemya tayo. Iba po ang mga pagdiriwang, mga online. Ang iba naman po ay talagang kung magtipon man ay limitado ang ating pagtitipon. Kaya salamat sa ating Panginoon na po. Dahil kahit po may pandemya, kahit mabigat ang kalagayan, mabuti po ang ating Panginoon. No? Kaya pahayag nga po natin ngayong gabi, ngayong umagang ito, kay buti mo Panginoon. Sabihin natin sa po, kay buti mo Panginoon. Ipahayag natin sa ating Diyos na ang ating Panginoon mabuti. Pahayag po natin, kay buti mo Panginoon. Yan. Good morning po. Kumusta po tayo sa ating buhay ngayon? Bilang naghihintay ng araw ng Kapaskuhan. Ano po? Paano tayo kikilalanin sa buhay po natin? Paano ka tatanda? Dahil sa katotohanan, tatanda tayo lahat, di ba? Paano ba kunin tayo ng Diyos ng bata pa? Pero lahat tayo patungo sa pagtanda. Na ba ma? O baka sabihin natin, ako po'y matanda na, pastor. Pero patungo pa rin tayo sa pagtanda, di ba? Kaya ang tanong paano kaya tayo tatanda? No? Anong uri ng buhay mayroon tayo pagdating natin sa ating pagtanda? Ano po? O anong klaseng matanda tayo kung matanda na tayo? No? Minsan sabi ng iba matandang walang pinagkatandaan. Di ba? Yung biro ng mga bata, kapag ang matanda ay crooked o masungit at ang matanda ay wala sa hulog, wala sa wisyo, ang sasabihin ng mga bata ay matandang walang pinagkatandaan. Paano kaya tayo tatanda? Yun ang tanong. Anong uri ng buhay mayroon tayo kapag tayo tumanda? Sa unang araw ng Pasko, nung ating ipanganak at sa panahon na siya'y dinala ng mag-asawang Jose at Maria sa templo, ay mayroong isang matanda na ipinakilala ang Biblia. Ano po? At gusto ko makita po natin ang kanyang buhay bilang isang matanda na mananampalataya. No? Bilang isang matandang mananampalataya. At magandang makita natin sa ating mga sarili, anong klase akong matandang mananampalataya? Anong klase akong matandang mananampalataya? Yung po tingnan natin ngayong umagang ito. Mula po sa Lucas chapter 2 verse 36 to 38. Samahan niyo po ako sa pagbulay-bulay ng kanyang salita sa magitan po ng Mabuting Balita Biblia. Lucas 2:36 to 38. Babasahin ko po ha. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Hindi ba? Isang propetang babae ang pinakilala sa atin ng banal na kasulatan. Ang pangalan ay Ana. At itong si Ana ayon sa Biblia ay naroon sa templo nung panahon na ang Panginoon Kristo ay dinala ni Jose at Maria sa templo upang ihandog sa Panginoon. And during that time, nakwento natin kahapon yung kay Simeon, di ba? Na siya po ay naghihintay naman sa Panginoon at nung siya mamamatay kapag pwede na mamatay kapag nakita ng pagliligtas ng Panginoon. And he prophesied na si Jesus ay tagapagligtas at paging yung kanyang pinahayag nila yung kanyang malungkot na mararanasan ni Maria sa panahon ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. After that, nandun din si Ana. Si Ana po, sabi ng Biblia, siya'y napakatanda na. Bakit napakatanda? Kung kukwentahin natin ang edad niya, sabi dito, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. 7 years siyang may asawa, pero 84 na taon na siyang byuda. Kaya 84 siyang byuda at plus 7, 84 plus 7 is 93. Tama?
No, 91. 84 plus 7. Okay? That is 91. Kung siya po ay nag-asawa ng, kasi edad doon, 14 to 16 lang ng edad nga, asawa na no? Kaya kung 91 plus 14, siya po yung nasa 105 na. No? Kaya itong sa edad po ni Ana noon, nasa mahigit 100 taon na po siya. Ang edad po nitong si Ana. Kaya talaga napakatanda na po nitong si Ana. Pero sa kanyang katandaan, no, sa kanyang pagiging matandang mananampalataya, no, sabi dito, lagi siya sa templo, araw-gabi, sumasamba sa Diyos. Tingnan nyo ha, yung kanyang katandaan na yun, no, lagi siya sa templo, araw-gabi, sumasamba sa Diyos. Itong si Ana, sa kanyang pagiging matanda, sa kanyang pinagkatandaan, she is a worshiper. No? Siya po ay mananamba ng Diyos. At ipinahayag ng Biblia, talagang sumasamba sa Diyos. No? At yung kanyang pagdulog talaga, talagang binibigay niya kanyang buhay. Sisipin siguro natin ba, classic na kababaihan ng Yemeni, ng church, di ba? Classic na kababaihan na pag may edad na, makita mo talagang present sa prayer meeting, present sa midweek service, present sa worship service, pag may vesper pa, present pa rin sa vesper, na talagang yung kanyang edad, yung kanyang pagkatanda ay binibigay na sa Panginoon ang kanyang buhay sa paglilingkod. Itong si Ana is really a person who worship the Lord. At ang maganda rito, sa kanyang pagtanda ay patuloy siyang sumasamba sa Panginoon. At yun po yung mga lagi na siya sabi na ilang mga matibay sa pananampalataya, kahit hanggat ako'y nakakalakad, ako'y pupunta ng kapilya, ako'y magsisimba, ako'y sasamba sa Panginoon. Amen, di ba? Magandang pagtanda ng bawat sa atin ay tayo tumanda ng buhay natin ay isang buhay na patuluyan na sumasamba sa ating Diyos. Kaya, minsan, di ba tayo, ang dahilan natin, ang dami natin dahilan sa ating pagsamba. Hindi pa naman tayo matanda, pero bata pa lang tayo ay hindi na tayo, mayroong kapatid na hindi na matagpuan sa church. No? Maganda po itong makita natin, yung kasing pagsamba is an act of faith pananampalataya po kasi yan mahirap pong sumamba kung wala tayong pananampalataya kasi wala naman tayong nakikita, wala tayong yun ay talagang pagbubuhos ng iyong pananampalataya na may Diyos kang kinikilala sa buhay mo. Kaya tayo talagang lagi tayong sumasamba sa Kanya. Pero yun po yung pagkilos ng ating pananampalataya. At alam niyo po mga kapatid, habang bata po tayo, sanayin mo na ang sarili mo sa pagsamba sa Diyos dahil kapag tanda natin, yun din po ang magiging gawi. Pero kung ngayong bata po tayo, hindi natin naging gawi ang pagsamba sa Diyos, mahihirapan po tayo pagtanda natin, mahihirapan natin hanapin na ating sarili sa isang buhay na punong-puno ng pagsamba o isang buhay ng pagsamba bilang isang taong tumanda sa pananampalataya. Kaya ngayon pa lamang po mga kapatid, kung kayo po ay on and off sa pagsamba, alam ko ngayon po ay online at limitado tayo, pero kung tayo po yung Kristiyano na on and off sa pagsamba, ngayon pa lang kapatid, sanayin mo ng sarili mo ng sa iyong pagtanda ay makita mong iyong buhay, makita ng iyong mga apo, ng iyong mga anak, ng mga tao na kapaligid sa iyo na ikaw ay isang lalaki at babae na tunay na mananamba ng ating Panginoon. Sabi po dito, hindi lang siya basta sumasamba. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nakita yung dedikasyon ni Ana, yung dedicated worship niya. Hindi lang siya nagsumasamba, kundi talaga meron pang pag-aayuno, may pagsasakripisyo ng kanyang sarili at dumudulog sa Panginoon. Ang kanyang pagsamba ay isang pagsambang lumalapit ng marubdob, mataimtim, dedicated at malalim na paglapit sa ating Panginoon. And I believe when we really worship the Lord, yung pagsamba natin nakatuon ng ating puso, ang ating isip, ating buong lakas sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kayo po umattend ng pananambahan kagabi sa simbang gabi o kanina madaling araw,
ang pinahayag sa atin si Jesus ang makapangyarihang Diyos, no? At kung ang Diyos ay makapangyarihan sa atin, we will worship Him. We will give Him due honor bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng talata, si Maria bilang isang matanda, sabi na makita niya ang ating Panginoon, makita niya ang sanggol, si Maria at si Jose, ang initial na ginawa niya ay nagpasalamat sa Diyos. Nagpasalamat sa Diyos. Ang encounter with Jesus is an encounter wherein we thank God for all the blessings that we are receiving in our lives. No? Kung naranasan natin ang Diyos sa buhay natin, kung naranasan natin si Jesus sa buhay natin, mga kapatid, bilang isang mananamba, bilang isang mananampalataya, ang ating dapat na maging reaksyon ay magpasalamat sa Panginoon. Kung ngayong Pasko, sabi natin, pandemya. Pero kung naniniwala ka na ang Pasko ay hindi pandemya, kung ang Pasko ay naniniwala ka pa rin ito ay araw ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, then you have to be thankful sa ating Panginoon. At itong Paskong ito, makita sa atin ng Panginoon na isang buhay na sumasamba at nagpapasalamat sa ating Diyos. Ang maganda rito, sabi dito sa sinabi sa talata, si Ana ay nagsalita tungkol sa sanggol, sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nagbigay din siya ng kapahayagan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Na sino ba itong Kristong ito? Sino ba itong sanggol na ito? Sabi niya, sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya. And basically, ang sinasabi ni Ana ay ang pagliligtas ng sanggol na isinilang noong unang araw ng Pasko. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, kumusta ang iyong buhay pagsamba sa ating Diyos? Kumusta ang iyong pagpapasalamat sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? At sino nga ba ang Kristo ng Pasko para sa iyo? Ito po ang ating magandang magsagutin sa buhay po natin. Kung ikaw ang tatanungin, sino ang Kristo ng Pasko para sa iyo? Ilagay nyo nga po dyan sa inyong mga comment section. Sino ang Kristo ng Pasko para sa iyo? And I pray, sa sagot po ninyo, ay maipahayag natin kung sino talaga ang ating kinikilalang Kristo ng Pasko. At maasa po ako, as we know Jesus in our lives, tandaan po natin ito, kung paano mo siyang kinikilala, ganun mo rin siya sinasamba. Ulitin ko po, kung paano mong kinikilala ang Panginoon, ganun mo rin siya sinasamba. Kaya kung ito lang alam mo sa Panginoon, ito lang kaya natin gawing pagsamba. Pero habang lumalawak, lumalalim, dumadami ang ating pagkakilala sa Panginoon, yun ang magiging dahilan mo upang si Jesus ay patuloy mong pasalamatan at sambahin sa iyong buhay. Kaya I pray ngayong umagang ito, patuloy mong kilalanin ang Kristo ng Pasko. Purihin ang ating Panginoon. Umaasa po ako, lahat tayo tatanda na isang tunay na mananamba ng ating Diyos. Magandang umaga po, manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Purihin po kayo sa iyong mga salita. Nagmusa po kayo sa amin, nagturo po kayo sa amin. At umaasa ko sa dulang na ito, nakita po namin ang aming mga sarili bilang iyong mga anak. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus.